victim kung hindi sila makapunta doon sa area na yun. Just provide our field office, yung mga tao, din sila na mismo ang pupunta ron para mabigay yung assistance. That's all, Mr. Chairman. Merong gustong tanongin? Yes, go ahead, Senator Robin, please. Brother, assalamualaikum. Request ko lang po kasi matagal na rin po sana itong mangyari dahil lagi na po itong sinasabi din ng aming idol Raffy Tulfo at ang aming kapatid din na si Senator Erwin Tulfo, no? Kung po pwede, wag po tayong sasabay sa mga politiko. Kasi ganyan, katulad po, nag one-stop shop. Ang nangyari, na-confuse yung atin pong mga tao, brother. Ang nangyayari niyan, parang ang dating pa niyan, yung politiko pa noon ang tumutulong. Sana po, ihiwalay na po natin sana ang DSW talaga sa mga politiko. Yun lang po, brother. Yun lang yung ma-share ko lang po. Kasi yung one-stop shop, hindi po ganun lang naging epekto eh. Mr. Chairman, Kabayan, brother. It just happened because at that time, hindi alam ng tao kung kanino magtatanong. So naisipan natin ng, I'm not sure yet if the city mayor na para lahat ng magkukwestiyon kasi at that time parang ano na yan, gulo-gulo na eh. Hindi nila sa magtatanong saan pupunta kasi pinagtuturo-turo. Apo, naintindihan ko po yun, brother. Naintindihan ko po. Ang problema lang po, brother, kasi connected po ang mayor sa Allison. Yun po ang problema kasi eh. Kaya po yung atin pong mga survivor, naku-confuse po sila. Ang pakiusap lang po natin, brother, wala po akong sinasabi na mali ang ginawa ninyo. Actually, nakikiusap po ako. Kami, mga senador, lagi po namin pinapakiusap sa DSWD na sana ihiwalay po ninyo ang inyong mga operation sa politiko. Yun lang po, napakasimple po. Gumawa pa nga po ng bill dyan si Senator Erwin Tulfo. Yun lang po, brother. Wala pong, hindi tayo kailangan mag-diskusyon, kapatid. Anyway, tama po naman kayo kasi in fact the secretary is very emphatic na walang ipal. It just so happened that in this incident, marami talaga ang napaprostrate na tao, hindi nila man saan pupunta. And the DSWD keep on emphasizing na this is from the government. Nagkataon lang na yung dinesignate na area, doon pupunta yung kuan. But generally speaking, talaga, may even the latest directive from the secretary is no more IPAL as far as this distribution. Tama po kayo, Mr. Chairman. Sen. JV? Mr. Chair? Mr. Chair, meron lang ako. Mr. Chair, Ayos ha, sadali ba? May tanong lang ako. Natanong ko na po yung Coast Guard kanina at saka yung Marina, Mr. Chair, kung ano po yung kailangan nila para maiwasan na natin in the future. Kasi nga sabi ko, tuwing nag-iimbestigasyon tayo nito, parang ang bigat sa ating damdamin, loob, pag naririnig natin yung biktima. Pero this time also, siguro marinig natin from the Allison Shipping, alam ko they're swamped already with na they're on the spot, pero ano po yung initially nagbigay na kayo ng di ba, initial sabi niyo compensation, but ano pa ba yung ma-expect ng mga biktima dito na tulong, assistance or compensation or otherwise from the company, no? Kasi sabi ko nga alam ko hindi natin pwede palitan yung buhay ng mga nasawi, pero at least yung pong konsuelo, yung tulong na maibibigay ng kumpanya, no? Yung compensation at assistance kung meron pa. Si Attorney Nelson? May tatanong po ng... Sir, may tatanong po ako, sir. Kung sakaling yung asawa ko wala doon sa sa loob ng barko, ano po ang maibibigyan niyo sa akin na tulong? Kasi hanggang ngayon lahat ng lumalabas na cadaver, wala siya doon. Okay, pakisagot, Attorney Nelson. Ma'am, actually, even the missing passengers po, we are giving already the 300,000 po. Whether nandiyan po yung cadaver or wala po. I'm sorry to say that po yung and I hope that si Judge Sir, excuse. I'm not concerned with the money.
hindi yun ang concern ko. Ang concern ko yung asawa ko. Lahat ng mga missing. Yun, pati na yung mga ibang mga missing. I'm really sorry po. I misunderstood your sentence a while ago. Kasi the lead agency po that's trying to find or to retrieve survivors po is the Philippine Coast Guard. And we are just there to assist them because we really don't have the technical expertise to do such a search and rescue operations. Maybe the Coast Guard is in the position to answer the question of Ma'am Raimona. Tuloy-tuloy pa rin ba, Commodore, yung ginagawa niyong search and rescue operations? O Yes. huminto na po kayo? Yes, Mr. Chair, we started January 29. Nandun po yung ating mga technical divers. Right now, there are 19 of them. Tapos po dinagdagan po natin ng ROV, yung remotely operated vehicle. Tapos nagpatulong din po tayo sa isang services na meron pong side scan sonar para po nakita na natin po yung pagkakinalalagyan ng barko, kung ano pong side yung talagang nakita natin. Ang nangyari lamang po, Mr. Chair, medyo may kalaliman po siya. Hindi naman super lalim, pero kailangan pong technical diver, kailangan pong ibang kagamitan ang gagamitin nila. For one, yung kanyang pong trimix, hindi lamang Sorry, po. Commodore. So, ang gusto kasi malaman nung ni Miss Raimona, kung tuloy-tuloy pa rin ba ang ginagawang search and rescue operation? Yes po, tuloy-tuloy pa rin po hanggang ngayon. Nandun po ang ating mga personnel on the ground. Maaari pong hindi sila nandun sa site. Maaari pong nasa ground, nagpapahinga kasi po yung bottom time, yung gamit po nila piniprepare. At ito po ongoing po ngayon, Mr. Chair. Okay. Ayan, Ma'am Raimona, ongoing pa rin daw po yung search and rescue operation, tuloy-tuloy pa rin daw po. So, hindi po kayo ihinto, Commodore, hanggat as much as possible, hindi niyo po accounted for lahat ng sinasabi niyo missing or more. Yes po, Mr. Chair, kasi pagka kahit wala na po tayong missing, pero kailangan po natin madagdagan yung aming ebidensya para po dun sa aming ginagawang marine casualty investigation po, para po yung talagang cost din po madagdagan natin. Yung mga nandun pa po, kung may survivor pa, kung meron pong cadaver na may babalik, plus yung ebidensya po, that will help us in filing cases po. Thank you, Mr. Chair. All right. Sir, Ah. excuse, yung Mr. may Chair. magtatanong sana yung kasama kong pumunta doon na Best friend. best ng asawa ko, mayroon siyang sasabihin kahit maliit lang po, pagbigyan nyo. Sige po. Magandang umaga po. Sir, anong pangalan niyo po, sir? Ako po si Soror Lukman Sarip. Best friend po ako ni Judge since sa MSU. And then yung asawa ko, best friend din ng asawa ni Judge. Ang katanungan ko po, Senator, bakit po yung Coast Guard, kung hindi dumating yung sonar, nandiyan si Mayura, kung wala yung tulong ni Mayura na nag-rin siya sa Cebu, yung sonar, hindi ma-trace yung barko. Within 8 days, ano bang ginawa ng Coast Guard? Bakit within 8 days hindi nila na-search kung hindi nila na-locate yung barko? Buti siya na sa kay Mayura, nag-arrange siya ng sonar sa Cebu, saka na-search yung barko. So yun ang katanungan ko, sir. Unang katanungan Okay, ko. sige po. Bakit Thank you po, sa sir. Coast Guard, hindi nila na-search within 8 days? Ang pangalawa, sir, nung nandun kami sa Coast Guard, wala man lang dumating dun ng mga alison kung anong sitwasyon ng mga missing person. 10 days kami doon sa Coast Guard, wala man lang dumating. Sorry, yung Coast Guard sa Kaalis, magkahiwalay po yun. Opo, sir. Okay. So, Nung pumunta kayo sa anong issue niyo po sa Coast Guard, sir, yung pangalawang tanong niyo? ang pangalawang tanong ko, sir, sa alison, bakit within 10 days kami doon sa Coast Guard, nagluluksa yung mga pamilya ng mga missing person, wala man lang nag-assist doon kung anong sitwasyon ng mga pamilya ng missing person. Dahil ang tingin ko dito, sir, sa victim na to, ang lalong nasasaktan yung mga missing person. Dahil hindi pa nila nahanap yung mga pamilya nila, nagluluksa na sila. So, nung nandun kami sa Coast Guard, wala man lang dumating doon na alison kung anong sitwasyon ng mga pamilya ng mga missing person. So, nung pumunta Okay, so, ko doon, sir, nung pumunta ko doon sa MDRRM mo sa Soko, tinanong ko mismo yung
mga tauhan ng Alison, anong regarding sa mga missing person, anong action nila? Ang sabi nila, sir, wala daw silang action sa mga missing person. At saka pa Sino po nagsabi noon, sir? ang Alison, ang mga tauhan ng Alison doon sa MDRRA mo ng Zamboanga City. Pangatlo, Okay, sir, sir, para isa-isa natin. Pasagutin mo natin yung Philippine Coast Guard dun sa unang tanong ni sir. Yes po. Mr. Chair, yung pong lalim kasi ng barko, kung nasaan po siya ngayon, sir, doon sa nagtatanong po, it's about 52 meters. Yung pong maximum na pwede natin for the meantime is 40 pag hindi po technical drivers. So yun pa lamang po, medyo delikado rin po kasi na adagad mong sisirin po yung napakalaking area. Yung pong last reported niya po kasi, hindi dun actually agad-agad nasadsad sa ilalim ng dagat po yung barko. So kailangan po nating hanapin. Pero po umabot po tayo ng February 3, ilang araw lamang po, nakita na po natin, alam na po natin yung barko at mula po nung nakita natin, continuous na po yung ating operations po to retrieve kung meron po katawan doon sa barko. Ngayon, kahit po sabihin namin na ano pa yung ginagawa namin, alam po na, naintindihan na po namin yung sitwasyon nyo. Makaasa po kayo, yung mga divers po natin, kami rin po umaasa na meron pa at maibalik po para matapos na po ito. Kami unang-una po sa Coast Guard na gusto pong maibalik sa inyo yung mga nawawala nyo po kamag-anak. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, pwede ako magsalita. Okay. Sir, okay ka na, sir? Marami pang mga gusto magsalita survivor. Sir, later on ka na lang, sir. Sir, okay. Yung mic muna ni sir. Yung mga survivor muna. Sir, Sen. Ah, Sir, Rapi. I'm missing. Ako po, Sir, yes po. pwede ba control mo natin yung mic ng mga nasa Zoom until dapat meron sila pinipindot iilaw and if they want them to we want them to speak. Okay. Para hindi tayo magulo rito. I'm more interested to listen pa dun sa mga survivors. Sir. Yeah, go ahead po. Anong pangalan po, sir? Sir, Alexander po. Relative po kayo na missing. Family po ka ng Okay, family sige ng po. Sige po. Ano po Sir, ang experience niyo? Bismillahirrahmanirrahim. Kami po yung unang-unang nag-report, sir, sa incident na nangyari sa paglubog ng barko sa gabing iyon. Kasi tumawag yung anak ng isa sa mga relatives namin doon sa loob. So, sa nanay niya, sabi, "Ma, huwag kayong magpanik, lulubog na yung barko." So, nag-report kami kagad, tumawag kami 911, walang alam 911, so ni-report namin. So hindi kami umasa doon at hinanap namin yung PCG. Napunta po kami doon sa may Boulevard, yung entrance ng pier. Doon sabi sa amin ng guard, doon kayo sa PCG, doon sa may NBI. So malapit sa NBI. So nang napunta kami doon, sir, ay nag-report kami. Pag-report namin, kami lang, mayroong isang babae, dalawang babae pala, yung isang babae, yung asawa niya ay Coast Guard. So, nandun naghihintay rin. Hindi kami pinapansin. Tapos, dumating si Engineer Smith, sabi niya, nalunod yung barko. Sabi niya, nalunod yung barko. Kahit magbabayad ako ng 1 milyon, basta tulungan yung asawa ko at saka mga nalulunod. Tapos, may biglang dumating na may sasakyan ng Coast Guard, pumasok at sineraduhan kami at may narinig kaming baka prank yan. So hindi namin alam, baka walang stress call galing sa kapitan kasi sinabi ko pa mga sa kanila, yung pagtawag pa lang, sabi ko sa kanila, automatic yan, malalaman niya ng Coast Guard. Ayun yung sinabi ko kasi yun ang trust ko sa Coast Guard, malalaman nila kagad yan. Pero nang pumunta kami doon, walang alam yung Coast Guard. So sabi ni Engineer Smith, sabi niya, maghanap tayo ng mga jungkong, yung mga lansa na lansa, para matulungan natin yung mga victims. Sana marami pang ma-survive. Sabi ko, punta tayo sa Baliwasan Seaside, doon sa Zamboanga City. Pagpunta namin doon, pagpasok namin, alos serado, sabi sa akin ng guard, nakilala ko, sabi niya, pumunta kayo doon sa Maritime. Malapit po yung Maritime doon, Maritime Police. Pagpasok namin sa Maritime, bukas po yung gate nila, agad-agad silang nag-action, sir. So ito yung concern ko. Isa sa mga concern ko, mayroon bang 5 minutes response yung Coast Guard? Ganon. At saka sir, meron pa. Pagkatapos nun, sir, pumunta kami mismo doon sa Bingo. Yung pier ng Coast Guard, yung malaking barko. Pagdating namin doon,
ito i-relate ko yung sinabi sa akin ng isa sa mga kamag-anak namin. Sabi niya, ito yung nanay ng biktima, humingi ng tulong kami, mga biktima kami. Humingi kami ng tulong. May lumapit na 4 na Coast Guard, hindi ko matandaan kung sino yun, pero nire-relate ko lang kasi malayo pa ako noon kasi akong taga-drive ng So sir, in sasakyan. short, ano po yung experience nyo na hindi nyo gusto Yun po, sa yung Coast Guard? prank at saka yung response po nila. Oh, ang tagal kasi sir. Okay, sige. Oh, yeah. Philippine Asa- Coast Guard, so excuse me, sir. Wala ba kayong emergency hotline na pwedeng tawagan ng mga victims or relatives? Kasi yun ang pino-point out ni sir eh. Mr. Chair, yun po sa emergency hotline. Merong emergency hotline ang Coast Guard. Dito po sa Manila yan. So nationwide po yan. Ito po yung, and bawat district po din po meron po yan. If I may answer po, Sige Mr. Yung experience nyo po, nung narinig ko po yan, nung una ko narinig yan, I immediately asked my personnel to conduct an investigation po, kung totoo. Pag umanhin nyo na po, kung meron kayo narinig na prank call, but yung pong salitang yun, insensitivity po yun, and we will subject that officer, kung sino man po yun. So that's why, kung po pwede po, Mr. Chair, pagkatapos nito, meron po tayong investigator to take their testimonies po para mag-result ito ng matuldukan po natin to. Second po, dun sa response time. Ang nag-response po kasi na barko ng Coast Guard, Mr. Chair, ito po yung BRP to Bataha. May kalakihan po siya. So ang Coast Guard po, kailangan po 30 minutes maka-sail na po. That would mean, yung pong makina, papaandarin mo, papainitin mo, ready up mo po yung equipment po and then sail po tayo. Kung maliliit pong bangka, 2 tao, 3 tao, madali po yun. That's why it took us that time to reach the area because 47.6 nautical miles naman din po from Zamboanga City doon po sa barko. So that's why may delay po. Pero makaasa po kayo, sir. Hindi ibig sabihin po nun, yung pong tinawag mo, walang aksyon. Ang alam ko, ang unang-una pong dahilan kaya kami nag-react is because at 11:50 PM po, yung Sea Marshal on board, based on his testimony, nung nakita niya may tumatakbong crew na dala-dala yung sariling bag, nagpunta siya sa bridge at tinanong niya anong nangyari. Right there and then, tumawag na po sa Coast Guard. Kaya po, kung mapansin mo, hindi lamang po Zamboanga, Mr. Chair, kundi po yung aming nasa Basilan mismo at ang iba pang station namin sabay-sabay po from rubber boat, meron po tayong napadala sa Coast Guard. From aircraft po, napalipad din po natin. Maaring hindi nyo po nakita, Mr. Chair, pero makasa po kayo, kanina sa report po, nandun po yung lahat ng ito, Mr. Chair. Thank you po, Mr. Chair. Okay, ngayon naman, Sorry po, 25 nautical miles, Mr. thank Chair. you po. I'd like to acknowledge the presence of Honorable Mayor Arsina Kahing Nano. Hero po ito, si Mayora, Municipality of Haji Mutamad. At siya po ata ay malaking nagawang tulong, nabigyan na tulong sa mga victims. Go ahead po, Mayora, Mayor. Ma'am, magandang umaga po, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. If I may, Mr. Chair, can I have your 1 to 2 minutes? Yes, Mayor. A brief background lang po sa municipality under my area of responsibility. Sige po, Mayor. Kasi baka na-curious lang po yung mga victims kasi parati po sa area ng Baluk-Baluk yung mga tragedy po. Yung first is, if you are familiar, the MV Maryjoy, and right now is the MV Trisha. The difference is, yung sa MV Maryjoy, I was there in the incident. Kasama po ako sa nag-rescue. And right now, I'm in Manila. I'm having the Galing Pook workshop po. So, I'm Mayor Arsina Kahing Nano of Pilas sa Jimutamad Municipality, an island newly created 5th-class municipality. Composed of 10 barangays, included po yung Barangay Baluk-Baluk with 23 islands. So sa pahayag ko po, it's an island municipality po talaga. Yung maritime rescue operation is a very big challenge po sa amin, lalong-lalo na as the local chief executive. Kasi limited lang po yung resources tulad po ng sinabi ko, newly created 5th-class municipality and second term ko lang po as the mayor of the municipality. Hindi po kami equipped or ready to rescue a big maritime rescue operation. Ngunit nakikita ko rin po itong isang opportunity para po sa national level and also the BARM leaders na mabigyan ng pansin ang isang tulad po naming may kakulangang
bilang isang responder dahil hindi lang po ang mga taga-pila sa Jimutamad Municipality ang makikinabang dito kundi yung mga karatig naming mga provinces. Kasi yung area po natin no sa Jimutamad Municipality, lalong-lalo na yung Barangay Baluk-Baluk, sea lane po ito, dinadaanan po ito ng mga from Tawi-Tawi, Sulu, and Zamboanga City. So, yun po. Para po sa konting kaalaman, no, I received a call almost 2 a.m. in the morning from a friend. And then I contacted the barangay captain kasi we have a deputized bantay dagat from different barangays po. We have 10 barangays. Meron po yung mga deputized na bantay dagat dyan. To verify the said incident, I contacted the barangay captain and then wala po silang nakitang masyadong from the shoreline ng Baluk-Baluk. So kinontak ko po kaagad yung Coast Guard station, substation commander po natin doon and they were already preparing for the incident kasi may tawag po from the Basilan station commander na may ganong incident po. Hindi lang malocate kung saan bandang Baluk-Baluk kasi kapag sa mapa, sabi ko nga po, maliit. Feeling natin maliit. Pero kung nasa area po natin, ang lawak po ng karagatan ng Baluk-Baluk. So, after that, after 20 minutes po, Mr. Chair, nag-confirm po yung barangay captain na andun po mismo from, I think, if I'm not mistaken, no, it's only 1.8 nautical miles from the shoreline of Barangay Baluk-Baluk. So, hindi ko po to i-claim kasi ang daming nagpo-post sa social media na Mayora, ganito, ganyan. I'm not claiming it kasi trabaho ko naman po talaga. Pero may isang lancha po from, correct me if I'm wrong, if it's going to Zamboanga to Holo or Holo to Zamboanga City, nakasabay po ng MV Tricia and they are the one who first rescue po na tumulong na po sa mga survivors. And the rest po, sabi ng mga locals natin from Barangay Baluk-Baluk kasi hindi lang, kapag hindi ko lalambing or hingan ng favor po yung mga locals, iilan lang po yung resources namin sa Barangay Baluk-Baluk. So, even fisherman po, naka-deploy po yun para tumulong sa mga survivors. So, yun po nakita nila is yung isang lancha nakasabay. And after 10 to 15 minutes, dumating na po yung mga different line agencies para mag-rescue from Basilan, the Philippine Coast Guard, the Maritime, yung Aleson po na fast craft, nandun din po daw sabi ng substation commander ko po. So, yun po. Yun lang po, no? Sana mabigyan po ito ng pansin from the national government and also the BARM. Pwede po kaming makipag-coordinate sa Philippine Coast Guard. Actually, last few days ago, I went to, yes, kay Admiral Gaban ko, kay Sir Gaban, kung nais po nilang magkaroon ng isang station post doon sa Baluk-Baluk kasi ilang beses na pong nangyayari yung ganitong tragedy, we can have a coordination with the Philippine Coast Guard to have a facility there and of course a rescue boat. I already also... Kasi yung area prone to accident po yun, Mayor. Yes po, yes po. Okay. Sea lane po ng dinadaanan po ng mga But anyway, Mayora, maraming salamat po sa ginawa niyong tulong at well appreciated po ng mga victims and survivors, family ng victims and survivors. They consider you as a hero doon sa nangyaring insidente. Thank you, Mayora. Ibaho po natin yun, Okay. Mr. Chair. It's okay po. Sir Chair, isang lang sa Marina. San JV. Sa Marina, for the record, ilan po ba yung nabanggit kanina ng chairman na lagi raw yung Allison involved sa mga sea mishaps, no? For the record, ilan po yung kanilang sa record nyo po sa Marina, ilan po yung reported incidents involving Allison? At pwede rin siguro i-confirm ng Allison, no? From 2018, we have in the list 32 incidents, including less serious, and very serious. When it comes to the very serious incidents are those with casualty po talaga. So we have... Ano po yung serious? Ang very serious po, dalawa, Mary Joy and Tricia Christine. About the others, ano po yung mga incidents? So the incidents vary from engine trouble, a grounding,
Alision, meaning binangga po niyang isang fixed object or port, man overboard. Mary Joy is fire on board. Near miss. So ito ay muntik lang. Pero kinakount din po natin yan. Steering failure. So yun po yung mga tipo ng incidents that were reported. Yung Mr. Chair, ang Allison, can you confirm kung ito mga nasa record ng Marina that really happened, was reported by Allison? Yes po. Actually, ito pong sinasabi ng maritime accidents, ito po parang blatter po yan, parang police blatter. Masyado maikpit po ang marina. Anything that happens to the vessel, you have to report it. So we've been in operation for 50 years already. And ito po yung sinasabi na nabanggit ni Administrator, includes yung mga alision, yung nakaparada lang yun po yung barko namin sa Holo, binangga ng Montenegro, tapos nakaparada din siya sa Bonggao, inano naman ng yung mga kasama po yan, tapos yung engine failure, tapos yung mga typhoon na dinala yung barko sa yung anchor mo, you have to report that. And then after that, the Marina will log it as maritime accident. Yun po yun. Sabi po ni Administrator as correctly na maraming category po yan, serious, less serious, and grave. Yung grave po yung if the vessel is capsized or ganun po yun. So lahat po yun, they consider it as maritime accidents po. Yung man on board, yung may tumalon, kailangan po talaga i-report yan sa Marina as an accident. Okay, before Yes wrap po. up, meron pang katanungan si Senator Robin. Isang tanong na lang po, kasi nabanggit po kanina na kanino po pa talagang sonar ang nakakita doon sa barko na lumubog? Mayor? Sen, it's after 8 days po siguro nung nag-coordinate po ako sa Philippine Coast Guard if it's okay to have nag-initiative po tayo kung pwedeng gamitin yung sonar boat kasi itong sonar boat po kasi familiar ako. I have a Bantay Dagat program kasi ibawal sa municipal water namin yung mga sonar boat, so illegal fishing. So sabi sa akin nung dati, may idea ko, it's nakakalocate po siya ng fish finder and of course the mga objects sa baba. So nag-recommend po ako sa substation commander ng Haji Mutamad. Sabi ko patanong kung pwede tayong maghahanap tayo ng contact from Zamboanga City for sonar boat, gagastusan natin. So yun po, one day lang po yun nun, nahanap kaagad kasi yung phone po kasi ng mga victims, may mga Find My iPhone, dun po yung mga last location. So automatic dun po kaagad. And then si sonar, may side sonar po din si Philippine Coast Guard from Cebu, yun po yung mas accurate po, yung nakikita na yung laki ng boat. So I think it's both collective efforts with the LGU and the PCG po. Opo, bali po, Mayora, kayo po ang nag-rent. Yes po. And then I coordinated yung inutusan ko po, sabi ko magkano yung gasoline or dinonate na po yun ng private company from Zamboanga City. That's the AMR po. I would like to thank them also. Okay, maraming salamat po. If I may, gusto ko lang pong magpasalamat unang-una sa barangay captain po ng barangay Balok-Balok, Panduga, Alip, and of course his wife, the barangay kagawad of barangay Balok-Balok, Bantay Dagat. Maraming salamat po sa inyo. Of course, the different line agencies, pero sila po talaga yung frontliners. Wala silang masyadong incentives, yung mga locals, fishermen, araw-araw po silang tumutulong. And isang tawag ko lang po talagang nasa karagatan na sila para tumulong po for the search and retrieval ng mga bodies po. Yun lang po, maraming salamat po. Alhamdulillah, maraming salamat po sa kanila. Brother, sige po. Bismillahirrahmanirrahim.
Mr. Chair, gusto ko lang pong i-confirm yung kaninang sinabi ni Commodore po. Yung response time niyo po is 30 minutes. Na-receive niyo yung distress call na sabi niyo at around 11:50. Pero during that night kasi, I'm a member of the media representative po from Zamboanga City. Na-receive ko po yung call is around 1:33. So since wala pa po akong confirmation kasi wala po akong contact sa tubig, so may tinawagan akong member din ng isang Coast Guard na hindi niya rin daw alam kung merong nangyari at around 1:33. It was registered on my cell phone. At 1:35 din, kinonfirm niya na sa akin na meron daw somewhere within Pilas Island. So naghanap ako ng paraan upang makapunta po ako doon sa mismong area. And then yun na yun, pagdating ko doon sa may Baliwasan, I think it's the BRP Tubataha, yes. It's the BRP Tubataha. So nagpakilala na ako, member ako ng media, hindi pa sana ako pa sasamahin. Nagulat ako kung bakit nagkaganon. Ang gusto kasi namin is transparency. Ang daming taong nag-aabang kung ano ang nangyayari dyan. And then here comes, buti na lang at na may naisip akong magdala ng pangalan ng isang politiko upang pasakayin ako dyan. So paglabas namin at around, dumating kami sa area, nasa 3:39. Yung first live video ko po, madaling araw is 3:39 ng madaling araw. So from 1 a.m. to 3:39, dumating kami doon. And then, ang dami na pong nagtatanong, nagulat ako, biglang may tawag, galing daw sa Zamboanga City, diretso sa BRP Tubataha, pinapapatay yung live ko. Ang daming taong nag-aabang, sir. Nagulat ako, saan yung transparency doon? Bakit nila pinapatay yung live? Since maraming taong nag-aabang from Holosulu and Zamboanga City na nag-aabang kung anong nangyayari doon sa kanilang mga pamilya. Sir, excuse me. Sino po nagpapatay ng live ninyo? Sino po pumipigil? May yung member ng Philippine Coast Guard sabi daw tawag daw sa taas At bakit daw po pinapatay yung Yun ang wala akong idea, sir. Nagulat ako, sir. So, naka-uniform po Coast Guard. Parang pangsar sila, sir, kasi nandoon Okay. Andun sila na sila yung nagda-drop. Okay. Anyway, nandyan po yan sa Sige, live sandali. video ko. Philippine Coast Guard, is it true na pinatitigil nyo yung pagko-cover ng live dun sa insidente? Yun pong allegations na yun. Ngayon ko lamang po narinig yun. Pero ang Coast Guard po in general, wala tayong tinatago po. Hindi kami nasa service po na paktakban. Kaya nga po, pati mga tao po namin yun, sinuspend na namin. I will file cases po. Mr. Chair, if I may, marami pong nabagit ang ating witness about the Philippine Coast Guard response time. Mr. Chair, yung pong 30 minutes is for the vessel to be ready to depart. Meaning po, may kalakihan po kasi itong barko. Hindi po ito isang speedboat na start mo makina, outboard yun na. Ito po ay isang barko na 44 meters po, malakin. Kaya po yung 30 minutes, ibig sabihin po noon, pag naka-receive ng tawag, he must be able to depart. And then po, kaya po, yung tama rin yung sinabi mo, kung around 3 a.m. na po, because yung pong travel time from Zamboanga going to the area po, kung titignan mo po, aabutin din ng mga 46 kilometers po yan. So, yun po yung reason. Hindi naman po, pero pagdating po, ready tayo mag-provide. Yung sinabi po ng witness na hindi siya pinayagang pumanik, wala po kasi sa SOP ng Coast Guard ngayon na kasama ang media every time we have disaster relief po. Dahil ang amin pong unang focus po is to conduct rescue. Alam niyo po, yung every spaces in the vessel, we would like to delegate dun sa mga marirescue. Hayaan niyo po, pag-uusapan po namin kung pwede sa SOP because additional bodies na naman po yan na kailangan namin bigyan ng cargo. Ayaw po namin kayong ilagay dun sa dagdag na peligroso because not all rescue operations can result to just rescue. Delikado rin po on our part. Mr. Chair, that's our point. Maraming salamat po. Thank you. Okay, before we wrap up, medyo sumusobra na yung time natin. Meron pa ako isa pang event pagdating ng 1 p.m. Interesado lang po ako, yung merong isang Philippine Coast Guard na pinaslang, saang lugar ba yun? Zamboanga, Sibugay. Okay, at work-related daw po ito. Ano pong
ano doon, update? Thank you, Mr. Chair. Ito po nangyari noong 15 ng January at around 8:15 the evening po doon sa Barangay Veteran at Ipil, Zamboanga, Sibugay po. Ito pong ating dating late Lieutenant Junior Grade, Grenick S. Yitang. Siya po ang Station Commander